Kung ang pangingialam ay may entrance fee, ang dami mo ng pera bago magpasko. Diba? Ang dami talaga nakikialam na tao eh. So, puntahan natin yung kanyang mga katangian. Doon po sa kanyang mga katangian, kukuha po tayo doon ng mga lesson na pwede nating magamit. Una, ang katangian ng agila, kapag siya'y lumilipad, hindi siya sumasama sa karamihan. Mag-isa po siyang lumilipad. Kahit sa mga dokumentaryo, bakit po siya mag-isa kung lumipad? Mapapanood lang ninyo siya na mayroong kasama kapag kasama niya yung kanyang asawa na agila. Pero kadalasan, siya ay mag-isang lumilipad. Hindi siya sumasama. Inilalayo niya ang kanyang sarili sa mga kasamahan. Maaaring kaya niya inilalayo ang kanyang sarili sa kasamahan sapagkat gusto niya lang mapayapa at panatag na buhay. Kung gusto niyo ng mapayapa at panatag na buhay, huwag ninyong dalasan ang pakikipagtumpukan sa mga marites na mga kapitbahay dito. Diba? Hindi wala siya sumasama eh. Sa Biblia, ang lahat ng mga lingkod ng Diyos, pansinin po ninyo, lagi silang nag-iisa, mga propeta, na mga tinawag ng Diyos sa lumang tipan. Puntahan na lang natin si Jesus. Kapag siya ay natapos ng maglingkod, magpagaling, mangaral, saan pumupunta si Jesus? Sa ilang nadako. Sa isang lugar, minsan, nag-iisa lang siya. Kaya paminsan-minsan, maganda na rin yung nag-iisa ka lang. Bakit? Nakakaiwas ka sa anumang usapin, nakakaiwas ka sa anumang issue, nakakaiwas ka sa anumang chismisan. Nakakaiwas ka din sa paningin ng mga tao, wala nang ginawa kundi maghanap ng iyong kapintasan. At kapag nakahanap na ng kapintasan sa iyo, paghihimasukan na ang iyong buhay, pakikialaman ka na. Sabi nga nang nabasa ko sa Facebook, kung ang pangingialam ay may entrance fee, ang dami mo ng pera bago magpasko. Diba? Ang dami talaga nakikialam na tao eh. Siguro, pag mayroong gustong makialam, hingan mo ng entrance fee. Kahit mga 100 lang. So, hindi sumasama sa karamihan, lumilipad ng matayog na nag-iisa katulad ng ating Panginoon. Thank you.